Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niya mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan nakanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw ng ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala yon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang gusto ng Panginoon na lagi nating isipin. Lalo na kung itinatanong natin sa ating sarili, ito ba ay ibinabawal ng Panginoon o kanya itong gustong payagan o gustong mangyari?
Ang mga Pariseo, meron silang batas. At ayon sa batas nila, hindi ka dapat gumawa ng gawang mabigat, sabihin na natin, sa araw ng pamamahinga. Kaya bawal ang magbayo. Bawal pati na magluto. Ngayon po hanggang ngayon sa Israel, kung kayo'y dadalaw doon, mapapansin ninyo sa araw ng Biyernes ng gabi, pumapasok yung mga taga-Jerusalem sa mga hotel at doon nila ginugugol ang buong araw ng pamamahinga mula Biyernes ng gabi hanggang sa Sabado ng gabi. Kaya napupuno mga hotel doon sapagkat nagpupuntahan doon yung mga tao. Ngayon, mapapansin siguro ninyo, pagdating naman nila sa hotel, hindi naman nila minamasama na may magluto para sa kanila, na may maghain ng pagkain para sa kanila. Ngunit, yung mga Israelita, napaka-stricto. Kung ano sinabi ng Panginoon, yun ang gawin mo. Ang patakaran ng Diyos ay ito. Tandaan nyo to. Ang kagustuhan ng Diyos ay ang kabutihan ng tao. Ulitin nga natin. Ang kagustuhan ng Diyos ay ang kabutihan ng tao. Ulitin natin minsan pa. Ang kagustuhan ng Diyos ay ang kabutihan ng tao. Halimbawa, palagay lang natin, araw ng Sabado, nagkumpisal kayo sa akin at sinabi ninyo, Bishop, hindi po ako nakapagsimba nung nakaraang linggo. Malaking kasalanan po yun, di po ba? Patawarin po ninyo ako, bigyan ninyo ako ng penitensya. E di tatanungin ko kayo, bakit ka naman hindi nakapagsimba? Paano ho? Yung aking kapatid na may sakit, kinakailangan bantayan ko. Hindi ko po maiwan. Anong sasabihin ko? Ano sasabihin ko? Sasabihin ko, ang penitensya mo sa susunod na linggo, pag may sakit pa rin ang kapatid mo, huwag mong iiwan. Kahit hindi po ako makapagsimba, kahit hindi ka makapagsimba, sapagkat mas mahalaga sa Diyos ang kabutihan ng kapatid mo kaysa ikaw ay magsimba. Maliwanag po ba yun? Halimbawa, ito, baka mangyari ito. Punta ko sa inyo, araw ng Biyernes. Natin, araw ng Biyernes ng Kwaresma. E di araw ng Biyernes, di ka dapat kakain ng karne. Hindi po ba? Dumating ako doon sa inyo, kayo naman simpleng tao, wala namang maraming minalimutan ninyo na Biyernes. Dumating kayo doon. Dumating ako doon sa inyo, magnanananghali na. At sabi ninyo sa akin, Bishop, mananghali muna kayo. Huwag naman na kayong aalis. E di, opo, sabi ko. Pagdating doon, pag-upo ko, naku, manok ang nakahain. Paano to? Bawal kumain sa araw ng Biyernes kung Kwaresma. Ngayon po, mas maluwag. Pwede mong palitan sa ibang gawang penitensya. Pero kung katulad ng dati, bawal na bawal talaga.
ano sasabihin ko? Ay, sorry na lang po. Biyernes ngayon hindi ako makakain. Yun na lang kaya nilang ihain eh. Walang kalang ihain kundi yun. Alam niyo, sabi ni Saint Francis of Assisi, nung tinanong siya, ano pong gagawin namin kung gano'n? Ang inihain sa amin, Biyernes, karne. Anong gawin ninyo? Sabi ni San Francisco, tingnan natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Binuksan ng Biblia. Sabi sa Biblia, pag dumating kayo sa isang bahay, kainin ninyo ang ihain sa inyo. Sabi ni San Francisco sa kanya mga alagad, di kainin ninyo. Kasi mapapaya namang masyado yung tao doon. Ay, wala kami kayang ihain. Katulad, ang biro nga na yung mga pare, doon daw sa Bisaya, pupunta sila sa bundok. No? Tapos noon, magmimisyon. Pagdating doon sa itaas, ang sabi ng tao sa kanila, sorry na lang po. Wala po kaming sardinas. Ang mayayain lang namin sa inyo ay itong manok. Para sa kanila, mas espesyal ang sardinas kaysa manok. Pero, siyempre, kung anong ihain sa inyo, kainin ninyo nang hindi naman mapapahiya ang nag-aanyaya sa inyo. Kanya tandaan ninyo, ang kagustuhan ng Diyos ay ang kabutihan ng tao. Ulitin nyo. Kaya, laging iisipin ninyo, itong gagawin ko, makabubuti ba sa aking kapwa-tao? Noong panahon ng mga Aleman sa Germany, alam nyo, yung mga Hudyo, mga bata, itinatago, at marami itinagong bata sa mga kumbento ng mga madre. Kakatok yung sundalong Aleman. Meron ba kayong mga batang Hudyo dito? Sasagot yung Madre Superiora, wala po. May mga bata doon talaga, mga Hudyo. Pero sa kanya wala po. Di nagsinungaling. Hindi yun ang kasinungaling ang pinagbabawal ng Panginoon. Kasi kapag sumagot siyang, opo, meron nga po. Palabasin nyo. Kunin nyo. Dadali na yun. Papatayin na yun. Kanya pag sinabing wala po, hindi naman laban sa kautusan ng Diyos yun. Yun ay para sa kabutihan ng tao na ipinaalaga sa kanila. Yan pong lagi nating iisipin. Ang nais ko ay habag, hindi hain. Ang gusto ko ay ang makabubuti sa tao. Kaya ako nagbibigay ng utos, hindi para pahirapan ng tao, kundi para iligtas, iangat, at paunlarin ang buhay ng tao. Pero yung tunay na makabubuti, halimbawa, kung kayo naman ay nahuli ng pulis, nagbigay naman kayo ng alam nyo na, no? Yung abogado ninyo, yung kulay violet, kulay violet, inabutan ninyo ng abogado ng kulay violet, para sa ganun, huwag na kayong istorbohin.
Sabihin nyo, makabubuti naman yun sa kanya eh. Hindi. Hindi makabubuti sa kanya yon. Makukorrupt siya nun. Makasasama sa kanya. Yun ang isipin ninyo, kabutihan ng kapwa ang unang gusto ng Diyos. Maliwanag po ba? Naku, naintindihan po ba ninyo? Maliwanag po ba? Okay. Sa makatuwid, yon ang ating gagawin. Isipin, ano ba ang makabubuti sa kapwa ko? At yon ang gagawin ko, yon ang kalooban ng Diyos. Amen.